Nakatutok pa rin kayo sa Basta Enerhiya. Sagot kita! Mga ka-energy, sa mga nakalipas nating episodes, nalaman natin ang tamang pagbabasa ng energy labels sa mga appliances na mas makakatipid kung inverter appliance ang gamit mo. Tama yan, Jasmine. Kaya paalala natin sa ating mga ka-energy, pag bibili ng mga bagong produkto, tignan at siguraduhin may energy label ito. Inisa-isa din natin ang mga household tips para sa ating mga ka-energy sa tamang paggamit ng kanilang mga electronic gadgets at safety tips. Kaya nga ang ating paalala ulit, pag hindi natin ginagamit ang ating mga appliances, bunutin po ito. Kung may power strip, i-switch off. At may isa pa akong naalala, Jasmine at mga ka-energy, wala pong katotohanan ang mga produktong sinasabing isasalpak nyo lang ito or ipa-plug ay makakatipid kayo. Ang nangungunang energy saving device, mga ka-energy, Miss Jasmine, alam mo kung ano? Ano? Di ang masinop o ang pagtitipid ng paggamit ng kuryente. Yon ang sigurado. Yun pala yan. Tama ka dyan. Nalaman din natin na madami ng lumipat sa electric vehicle dahil mas nakakatipid sila kumpara kung gagamit sila ng dekasulinang sasakyan. Tama yan ulit, Jasmine. Kaya ang ating paalala sa ating mga ka-energy, kung kayo po ay mag-i-invest o bibili ng bagong sasakyan, pumili na po ng mga electric vehicles. Kung hindi ka agad-agad makakapag-battery electric vehicles, tignan kung merong hybrid EV or hybrid electric version nito. Dahil tandaan, kapag HEV ang ating binili, meron pong mga 20% na matitipid ka agad sa paggamit nito. Last time lang, pinag-usapan din natin ang mga renewable energy sources at maraming pakinabang nito. Binalikan natin, Miss Jasmine, makaka-energy, yung solar, wind, hydro, biomass at geothermal na tulad nga ng paalala natin ay hindi na uubos. Kaya bahagi ito ng ating energy transition. Nangangahulugan, nakakatulong to sa ating kapakailiran at hindi rin natin kailangan siyang angkatin dahil sariling atin ang renewable energy. Pero hindi pa tayo nagtatapos dito. Magbabalik pa ang Basta Enerhiya. Sagot kita! Mga ka-energy, isa ka ba sa naapektuhan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo? Alam mo bang nauuso ngayon ang mga electric vehicles o EV na cost-efficient at makakabuti rin sa ating kapaligiran? One of the biggest talagang rason is really the cost-saving factor. Pros and cons of electrical vehicles. Number one is malaki yung tipid nyo sa gas, malaki yung tipid nyo sa preventive maintenance expenses. Number two, environment. Dahil sa tambucho, we are basically polluting our environment. Number three is noise pollution. Electric vehicles is generally more quiet, more clean, as compared to gas cars and diesel cars. So in reference to electric vehicles, isa sa mga problema ng electric vehicles is yung sinasabi nating range anxiety. Sa ngayon, marami pang pangamba sa pagbili ng electric vehicle sa ating bansa. Pero ano nga ba ang tamang diskarte kung bibili ka nito at paano mapapanatili ang maayos at mahabang lifespan ng inyong e-vehicle? Sa pagbili ng e-cars, dapat suriin ang range nito. Palagi mong iisipin kung gaano kalayo ang binabiyahe mo papunta sa iyong trabaho at pabalik. Mas mabilis makakarating sa pupuntahan kung tamang bilang ng pasahero ang sakay ng sasakyan. Bago ka bumili ng electric cars, siguraduhin na ang pinili mo ay sapat na range sa mga pangangailangan mo. Isa rin sa dapat isipin ay ang charging stations na malapit sa iyong lugar. Pwede niyong bisitahin ang evindustry.ph website para sa listahan ng mga charging stations na malapit sa inyong lugar. Sa Pilipinas, may naipasang batas upang magkaroon ng incentives ang mga gumagamit at bumibili ng hybrid at fully electric vehicles. Makakatulong ito sa inyong magiging gastos. Siguraduhin na lehitimong dealer at may sapat na papeles at dokumento ang iyong agent. At ang pinakaimportante, magtanong kung ano pa ang mga gastusin o dapat bayaran. Dahil ang baterya ang nagpapatakbo sa EV, siguraduhin dekalidad ang charging equipment. Dahil kapag hindi ito akma, maaaring makasira ito sa baterya at humantong din sa iba pang problema. Isa naman sa tinitignan na good investment ngayon ay ang pagpapakabit ng Solar Photovoltaic System o Solar PV. Dahil sa halagang 99,000 pesos hanggang 140,000 pesos, may access ka na sa solar energy. Isa siyang magandang investment sa bahay dahil ang solar panel system ay mapapakinabangan ng mga consumer for up to 35 or more years. So, with an ROI or return of investment of 2 to 3 years lang, the rest is more on savings na. Through solar panel, nakakapag-harvest siya ng sunlight
na dadaan sa solar panels at inverters natin at ma-convert into energy or electricity na pwede nating gamitin sa bahay, sa loob ng bahay. Marami na talagang mga Pilipino dito sa Pilipinas ang nag-decide na mag-convert into solar power. Pero ang kadalasang rason talaga nila ay dahil nararamdaman nilang continuous hike sa pagtaas ng kuryente. Ganun pa man, smart move ito in the long run. Narito ang ilang tips upang matulungan kayong ma-optimize ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar power. First, alamin ang average na konsumo ng kuryente upang malaman ang tamang laki ng solar PV system na kakailanganin. Sunod na kumonsulta sa eksperto o mga certified solar PV installers upang i-assess ang lugar na paglalagyan na dapat laging nasisikatan ng araw. Alamin ang inyong financial budget. Makakatulong din ang mga financial options tulad ng solar loans, leases o power purchase agreements o PPA. Maaari ring tignan ang mga government incentives at subsidies tulad ng Pag-ibig Solar Financing. Sa ilalim ng programang ito, maaring mag-loan ang mga miyembro ng Pag-ibig para sa pagbili at pag-install ng solar PV, inverters at iba pang mga kagamitan nito. Next tip, quality check. Dapat sigurado ka sa kalidad ng solar PV na gagamitin. Dapat ito ay may warranty at pumasa sa mga kaukulang pagsusuri. Ang mga substandard products ay maaring magdulot ng aksidente at perwisyo. Ipagpaubaya ang installation sa mga lisensyadong solar installers. Isa lamang ang paggamit ng solar power sa mga renewable energies na maaari nating subukan. Ang maganda rito, natural at safe ito sa kalikasan. At kung gusto mo ring ma-achieve ang zero electricity bill, switch to renewable energy. Dahil you have the power. Energy efficiency starts with you.